Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Masaya at kumakanta pa habang inahalo ni Angie ang nilulutong nilagang baka sa malaking kaldero. Malapit na kasi ang oras ng tanghalian kaya nagmamadali na silang matapos ang lahat ng niluluto. Nagtatrabaho bilang cook si Angie sa isang karinderya sa Maynila. Maraming kumakain ng mga suki nila lalo na ang mga nagtatrabaho sa mga opisina. Nang maluto ang lahat ng putahe para sa tanghaliang yun, ay nagsimula na silang magbenta at mag-serve sa lahat ng nakapila na doon kumakain. Kagaya ng dati ay aligagana naman silang lahat. Habang nanonood sa screen ng computer si Lucio, hindi mapatid ang malapad ng ngiti niya. Tiyak na simot na naman ng lahat ng ulam nila at kapag nagkaganon ay alam niya na malaki ang kita niya. Mas naging swerte pa nga siya sa negosyo simula nang mawala ang asawa niya at iwan siya para sumama sa ibang lalaki. Lagi na lang kasi nila pinagtatalunan ng pera. Nang umalis ito, pakiramdam niya ay nawala ang malas sa buhay niya. 2:00 ng hapon nang maubos ang lahat ng kumakain sa karinderya. Yun naman ang oras para kumain ng lahat ng tauhan. May sarili silang ulam at hindi nila pwedeng galawin ang mga ibinebenta sa karinderya. Pagod na naupo si Angie sa upuan sa kusina habang ang mga kasama niya ay isa-isa nang sumandok ng pagkain. Tinanong siya ng isang kasama kung wala pa ba siyang balak kumain. Sa totoo lang, ay mas lamang ang pagod niya kesa gutom. Maya-maya lang ay tumayo na rin siya para magsandok ng makakain. Kinabukasan, galit na pumasok si Lucio sa kwarto ng mga tauhan niya. Baka sa mukha nito ang tinitimping galit. Anong klaseng luto bang ginawa mo sa ulam kahapon, Angie? Alam mo bang may nagpunta sa karinderya para magreklamo dahil sumakit daw ang tiyan nila? Nadala pa sila sa ospital at ngayon sinisigil nila ako ng mga nagastos nila. Kung hindi ako magbabayad, maaari silang magreklamo at mapasara ang karinderya. Wala naman po akong ibang nilagay sa mga niluto kong ulam. Kaya pa rin nunan dati ang mga sangkap na ginamit ko. Tonta! Kahit anong paliwanag at palusot mo, hindi uubra sa akin yan. Lahat ng ibabayad ko sa kanila, ikaw rin ang magbabayad nun. Kaya hindi ka makakatanggap ng sweldo. Hindi naman tama yan. Baka may iba naman silang kinain kaya sinakitan sila ng tiyan. Sa tagal kong tagaluto sa inyo, ngayon lang naman po nangyari yung ganyan eh. Wala nang maraming satsat. Kung ayaw mong tanggapin ang gusto kong mangyari, malaya ka makakaalis. Hindi ko kailangan ng palpak na kagaya mo. Hindi na hinintay pa ni Lucio na sumagot si Angie. Mabilis na siyang tumalikod at malakas na isinara ang pinto ng kwarto. Nanatili namang walang imik ang mga kasamahan ni Angie. Hindi naman mapigilan ni Angie ang magngit-ngit sa galit. Halos 5 taon na siyang nagtatrabaho sa karinderya, kaya nakakasama ng loob na ganun lang siya palalayasin ng amo. Simula nang nangyari ang insidenteng yon, ay lagi nang napag-iinitan si Angie sa trabaho. Lahat na lang ng kilos niya ay pinupunan ni Lucio. Hanggang isang araw, hindi sinasadyang nabangga si Angie ng isang kasamahan kaya natapon ang daladala nitong isang kaserola ng ulam. Nakita yun ni Lucio sa CCTV kaya naman galit at nagmamadali siyang nagpunta sa karinderya. Kahit maraming tao ng oras na yon, ay piningot ni Lucio si Angie. Napaaray ang babae habang kinakaladkad siya ng amo palabas ng karinderya. Isa kang malaking tanga! Alam mo bang mahal ang mga karne na yan tapos itatapon mo lang? Tonta! Sisante ka na! Kaya hakutin mo na ang mga gamit mo at huwag ka na magpapakita sa akin! Baka hindi lang yan ang magawa ko sa'yo! Umiyak si Angie habang hawak ang nasaktang tenga. Mababakas naman ang awa sa mukha ng mga taong nasa karinderya. May isang babae na naawa na naglakas loob na lapitan si Angie. Binigyan siya nito ng isang bote ng tubig at panyo. Lalong napahagulgol sa awa sa sarili si Angie.
Wala namang magawa ang babae kundi himasin ang likod niya. Pagkatapos mag-alsa balutan ay naisipan ni Angie na umuwi muna sa kanila sa probinsya. Tiyak na magtataka ang nanay niya kung bakit biglaan ang naging pag-uwi niya. Nasanay na kasi ang nanay niya na sa tuwing Pasko lang siya umuwi sa kanila. Nabuo sa isip niya na hindi na niya sasabihin ang nangyari dahil tiyak na magagalit ito ng sobra. Hindi nga nagkamali si Angie dahil laking gulat ng nanay niya na dumating siya. Mabuti na lang ay nawala na ang pamamaga ng mga mata niya dahil sa pagiyak. Iniabot niya ang biniling pasalubong sa ina saka maigpit itong niyakap. Sa mga pagkakataong yun ay kailangan niya ng mainit na yakap galing sa ina. Kumusta naman po kayo rito, Nay? Pasensya na kung hindi ako nagsabi na uuwi. Gusto ko lang kayong sorpresahin. Sumagot si Aling Tasing na maayos naman siya at nagagalak siya na umuwi siya sa kanila. Umalis na po ako sa trabaho ko eh. Napapagod na rin po kasi ako dun sa karinderya. Tapos medyo masungit at istrikto pa ang amo. Dito na lang siguro ako maghanap ng trabaho, Nay. Hindi naman siya pinigilan ng ina kung ano ang desisyon niya. Mas pabor nga yun sa kanya dahil hindi na malalayo ang anak sa kanya. Solong anak lang si Angie. Ang ama naman nito ay pinaniniwalaan nilang nalunod sa dagat habang nangingisda. Hindi na natagpuan ang katawan nito at tanging bangka na lamang ang nakita ng mga nag-rescue. Naging masaya ang pananatili ni Angie sa probinsya nila. Ang dami niyang na-miss na mga bagay na ginagawa dati na hindi niya nagagawa noong nasa Maynila pa siya. Naroong mamasyal siya sa parke kasama ang mga kababata. Naliligo rin sila sa dagat at madalas manood ng liga sa court sa barangay nila. Isang gabi, habang nanonood sila ng liga, nakausap ni Angie ang pinagbilhan niya ng nilagang mais. Pwede raw silang magtinda at pumwesto roon dahil maraming bumibili. Tiningnan ni Angie ang tabi-tabing nagtitinda. Merong nilagang mais, balot, ihaw-ihaw at nagtitinda ng sigarilyo at mga candy. Naisip bigla ni Angie na pwede siya magtinda ng mga tinapay o kaya mga street foods. Sakto, kahit kaunti ay may naipon siyang pera. Sasabihin niya sa nanay niya ang tungkol sa plano para mabigyan siya nito ng tips. Hindi naman humadlang si Aling Tasing sa kagustuhan ni Annie. Bagkus, tinulungan pa niya ito na mamili ng mga kakailanganin sa pagtitinda. Tinapay, burger, sa malamig at mga tusok-tusok na pagkain ang piniling itinda ni Angie. Hapon ang pumwesto na si Angie sa court para simulan na ang pagtitinda. Nag-aayos pa lang siya ng mga gamit nang biglang may mga kabataan na lumapit sa kanya para bumili. Iniwan muna niya ang ginagawa at niluto ang mga order ng mga kabataan. Simula noon, halos sunod-sunod na ang bumili sa kanya. Tagaktak na ang pawis niya dahil sa init. Pero masaya siya dahil marami kagad siyang customer. 6:00 ng gabi nang maupo si Angie. Nakakaramdam na siya ng pagod sa matagal na pagkakatayo. Hinilot-hilot niya ang mga binti habang nanonood ng liga. Kakasimula lamang ng laro at sabi ng mga katabi niyang tindera ay mas maraming bibili kapag tapos na ang laro. Tiyak na pagod at gutom ang mga manlalaro. Saglit lang napahinga si Angie dahil mayat-maya ay may bumibili sa kanya. Sa isip niya ay maaga yata siyang makakaubos ng mga paninda. Naubos na kasi ang mga tinapay at burger na dala niya. Puro street foods at kaunting sa malamig na lang ang tinda niya. Bago nga matapos ang liga ay naubos na nga ang mga paninda ni Angie. Marami pang lumapit na mga bumibili pero sinabi niyang wala na siyang maibebenta sa kanila. Sana bukas, matiran kami ng paninda mo. Nakakaingit kasi kanina na makita na marami kumakain ng burger at fishbowl eh. Pagtaas ng tingin ni Angie, nakita niya ang isang matangkad na gwapong lalaki na nakasuot ng jersey. Naisip niya agad na isa ito sa mga manlalaro.
Katabi nito ang iba pang mga ka-team na kagaya nito ay tagaktak din ng pawis. Hayaan mo, bukas dadagdagan ko yung paninda ko para umabot sa inyo. Hindi ko naman nakalain na ganito karami ang taong nanonood dito eh. Mas maraming tao sa Grand Finals. Tsak na pati mga kabilang baryo dadayo dito sa atin. Kaya mas damihan mo ang paninda mo nun ha. O sige. Maraming salamat sa payo mo. Inaya na ni Noel ang mga kagrupo para umuwi na habang si Angie naman ay ipinagpatuloy na ang pagliligpit ng mga gamit. Pagka-uwi ni Angie ay masaya niyang ibinalita sa ina na maganda ang naging kitaan niya sa unang araw. Kinabukasan, maagang nagising si Angie para mamili sa palengke. Mamimili siya ng mga ititinda niya. Habang namimili ng mga frozen products, ay may lalaki na tumabi sa kanya. Hindi niya yung pinansin sa isipin na baka mamimili rin kagaya niya. Damihan mo ang ititinda mo mamaya para makabili kami. Gulat na nilingon ni Angie ang lalaking nagsalita. Nakita niya si Noel na matamis na nakangiti at nakatingin sa kanya. Tipid namang napangiti si Angie. Oo, dadamihan ko. Marami rin kasing hindi nakabili kahapon dahil naubusan eh. Bakit wala kang kasamang namimili? Kaya mo bang buhatin ang lahat ng yan? Oo, kayang-kaya ko to. May tricycle naman dyan sa labas eh. Magpapatulong na lang ako sa pagbubuhat kay Manong driver. Okay, sige. Mauna na kami Tapos na kaming mamili. Sige, ingat kayo. Nang hapon na yon, ay muling pumwesto si Angie sa covered court. Kagaya ng nakaraang araw, ay marami pa rin bumili sa kanya. Panay ang tingin niya sa mga naglalaro. Hinahanap ng mga mata niya si Noel, pero sumapit na lang ang gabi ay hindi niya ito nakita. Naisip niya na baka wala silang laro nung araw na yon. Kahit marami ang paninda ni Angie ay naubos pa rin yun. Umuwi siyang pagod na pagod. Pagdating sa bahay ay halos mahiga siya sa sofa dahil sa sobrang sakit ng mga paa at binti kakatayo. Naisip niya na mas mahirap pa ang pagtitinda na ginagawa niya kaysa ang pagluluto sa karinderya. Naisip din niya na mas gusto na niya ang ginagawa ngayon dahil wala siyang amo at sarili niya ang mismong amo. Walang masungit na amo na sisigaw at mananakit sa kanya. Ilang araw ang lumipas, patuloy pa rin si Angie sa pagtitinda sa covered court. Nang araw na yon ay nakita niyang pumasok si Noel. May hawak itong bola habang nakikipag-usap sa mga kagrupo. Kinuha niya ang suklay sa bag at nagpahid ng pulbo sa mukha. Nagwisik-wisik din siya ng pabango. Nakakaya naman kung amoy mantika siya. 4:00 ng hapon na magsimula ang laro. Halos mabali ang liig ni Angie kakasunod ng tingin kay Noel. Kahit nagbebenta at nagluluto siya, ay panay pa rin ang sulyap niya sa lalaki. Nang matapos ang laro, ay isa si Angie sa masaya dahil nanalo ang team nila Noel. Halos hindi siya magkanda-ugaga sa pagbebenta dahil napakaraming nagbilihan. Nang maubos ang mga tao, ay saka naman lumapit ang team ni Noel. Lahat ng natitirang paninda ay binili na nila. Habang abala si Angie sa ginagawa, titig na titig naman si Noel sa babae. Sa sulok ng mga mata ni Angie ay nakikita niyang nakatitig sa kanya ang lalaki. Bigla tuloy siyang na-conscious sa itsura niya. Baka nanlilimahid siya sa pawis. Nang matapos ang niluluto, ay isa-isa niyang iniabot sa mga ito ang mga pagkain. Hindi sinasadya na nahawakan ni Noel ang kamay ni Angie. Nakaramdam ng hiya ang babae at parang napapaso na binawi ang kamay. Pakikwenta na rin ang lahat ng binili namin para mabayaran na ha. Baka tumakbo pa tong mga bokong na to. Pagkakwenta ni Angie, nagsimula na rin siyang magligpit paunti-unti ng mga gamit. Nang matapos kumain si Noel, pati ng grupo niya, ay sabay-sabay na nagpaalam ang mga ito para umuwi na. Nagpaiwan si Noel para tulungan si Angie sa pagliligpit ng mga gamit. Paano mo ito may uuwi lahat? Andiyan naman si Mang Todit sa labas. Dumating na siya. Doon ko isasakay yung mga gamit. Malapit na ang semifinals ha.
ipagdasal mo naman na sana manalo kami para sure na makapasok sa Grand Finals. Oo ba? Yan lang pala eh. Sa galing nyo, tsaka ko na makakapasok kayo sa Grand Finals. Ay nako, magdilang anghel ka sana. Maya-maya, pinagtulungan na nilang tatlo kasama si Mang Tolits na hakutin ng mga gamit. Isang kolong-kolong ang gamit ng matanda, kaya kasya ang lahat ng gamit doon. Nang matapos sa ginagawa, ay nagpaalam na si Angie na mauuna nang umuwi. May sariling sasakyan si Noel kaya tinanggihan niya ang alok nito na isabay siya. Pagdating ni Angie sa bahay nila, ay agad napansin ng ina niya ang kakaibang ngiti niya sa labi. Tinanong ni Aling Tasing kung bakit parang masayang-masaya ang anak. Naubos po kasi lahat ng paninda ko, Nay. Saka naglaro na sila Noel ngayon. Yung lalaking kinukwento ko sa inyo. Agad namang sumagot si Aling Tasing na huwag masyadong makipaglapit kay Noel. Tingin ko naman po mabait naman siya eh. Saka wala namang mali siya yung pag-uusap namin. Baka mamaya may nobya o asawa na yun eh. Hindi na kumibo si Aling Tasing. Nagpunta na siya sa kusina para maghain ang kakainin nila sa hapunan. Natapos ang semifinals at maswerteng nakapasok ang team nila Noel sa Grand Finals. Hanggang dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Halos mapuno ang court sa dami ng mga taong nanunood. Ang iba ay nagpustahan pa kung kaninong team ang magwawagi. Gabi na nang matapos ang laro. Kasabay noon ay naubos na ang lahat ng mga paninda ni Angie. Nagsimula na siyang magligpit nang lumapit sa kanya si Noel pati ang mga kagrupo nito. Naku, sorry. Wala na ako may bibigay sa inyo. Sa dami ng tao, maaga ako nakaubos ng panindi. Ay, congrats nga pala sa inyo ah. Ayos lang at salamat nga pala. Sige na, tulungan na kitang magligpit. Ay naku, wag na. Pagod ka sa paglalaro tapos magbubuhat ka pa. Kaya na namin to ni Mang Tolits. Hindi nagpapigil si Noel. Tumulong pa rin siya sa pagliligpit ng mga gamit. Nagpaalam na ang mga katim niya na mauuna nang pumunta sa bahay ng coach nila. Meron palang gaganapin na munting salo-salo. Selebrasyon sa pagkakapanalo nila. Nang masiguro ni Noel na naiakyat na sa kolong-kolong ang lahat ng gamit, ay nagpaalam na siya kay Angie. Hating gabi na nang makauwi si Noel sa mansyon nila. Naabutan niya ang ina na nakaupo sa sofa. Tingin niya ay hinihintay siya nito. Muntik na akong tubuan ng ugat dito kakahintay sa'yo. Bakit ginabi ka na naman masyado ng uwi? Nagkaroon ng selebrasyon sa bahay ni Coach after ng laro namin. Kumusta naman ang naging laro nyo ngayong araw? Champion po kami, ma. Siyempre, magaling ang anak niyo eh. Wala naman ang bago dyan. O siya sige, umakyat ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Eh kayo ma, hindi ka ba aakyat para magpahinga? Aakyat na rin ako. Hinihintay ko lang din dumating ang papa mo. Tsak na, lasing na naman uuwi yun. Huwag mo na siyang hintayin para makapagpahinga na rin kayo. Mapupuyat lang kayo kakahintay sa kanya. Hayaan mo na akong hintayin siya. Para naman hindi pa ako nasanay. Ilang taon ko na itong ginagawa. Hindi na nagpumilit si Noel. Umakyat na siya para makapagpahinga na. Hindi na bago sa kanya ang senaryo sa bahay nila. Dahil alkoholik ang ama, ay madalas talaga itong umuwi ng hating gabi at lasing. Hindi nga niya alam kung papaanong natitiis ng ina ang pagiging lasinggero ng ama. Kahit na anong payo, ay hindi naman nakikinig ang ama sa kanila. Maaga pa lang ay nasa restaurant na si Madam Guada. Eksakto namang kararating lang ni Noel at ng dalawang kasamang babaeng tauhan galing palengke. Si Noel ang namimili ng lahat ng kakailanganin nila sa restaurant. Nang umagang yon, ay mainit ang ulo ni Madam Guada. Lagi na lang kasing masama ang pakiramdam ng cook nila. Bukod sa may edad na ito, ay idinadaing nito lagi na masakit ang mga tuhod. Kagaya ng araw na yon, kulang na naman ang tagaluto niya. Marami pa namang order na pagkain. Namumroblema si Madam Guada na baka hindi ma-deliver sa eksaktong oras ang mga order na pagkain. Napansin naman ni Noel ang kakaibang aura ng ina.
Ma, may problema ba? Bakit kunot na naman ang noon ninyo? Kulang ang tagaluto natin ngayon. Hindi kakayanin nila Gracia at Teresa kung sila lang ang magluluto. E di, tutulungan ko na lang sila, Ma. Ako nang bahala, kaya wag na kayo mamroblema. Iho, alam mo naman na hanggat maaari ayaw kong kumikilos ka dito sa restaurant natin. Ngayon lang naman to, Ma. Para hindi rin mahirapan sila Gracia at Teresa sa kusina. Ako nang bahala rito. Ang mabuti pa, umuwi na kayo sa atin. Magpahinga na lang kayo. Tandaan nyo na bawal ka mapagod, sabi ng doktor nyo. Sige, ikaw na ang bahala rito, Iho. Kapag may problema, tawagan mo kagad ako. Walang magiging problema. Trust me, Ma. Walang nagawa si Madam Guada nang tawagin ni Noel ang driver nila. Ibinili nitong ihatid ang ina pauwi. Nang makalis ito, nagsimula na sila Noel na kumilos sa kusina. Naging abala sila ng umagang yon hanggang tanghali. Nang matapos sa lahat ng niluluto ay si Noel na rin ang nag-deliver ng mga pagkain sa mga customers nila. Habang naglalakad si Angie, pauwi na sila galing sa pamamasyal sa parke. Nadaanan niya ang isang bukas na restaurant na maraming kumakain. Agad na agaw ng pansin niya ang karatulang nakasabit sa labas na nangangailangan ng cook. Saglit na nag-isip si Angie. Tutal, tapos na ang liga sa barangay nila kaya natigil na rin ang pagtitinda niya. Kailangan na niyang maghanap ng trabaho para kahit papaano ay may sinasahod siya. Iniisip niya ang kaunting natitirang pera sa ipon niya. Kapag naubos yon, ay mahihirapan na siya sa pang-araw-araw na gastusin nila ng ina. Pumasok si Angie sa loob. Agad siyang nilapitan ng isang babaeng may suot na hairnet at apron. Pinaupo siya sa isang bakanting upuan at tinanong kung ano ang o-orderin niya. Ang totoo niyan, ate, balak ko sanang itanong ang tungkol sa paskil niyo sa labas. Naghanap kasi ako ng mapapasukan trabaho. Nagpaalam saglit ang babae na tatawagin ng amo niya para itong kumausap sa kanya. Saglit lang naghintay si Angie at maya-maya ay may naupo na sa harapan niya. Pagtaas ng tingin ni Angie, nagulat pa siya nang makitang si Noel na nakangiti sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Sabi ng isang tauhan ko, may mag-a-apply raw na cook. Ikaw pala yun. Sa inyo tong restaurant? Oo, pagmamayari ng magulang ko pero tumutulong din ako dito. Bago ako umuwi dito sa atin, cook din ang trabaho ko sa Maynila. Kaya may experience na ako kung pagluluto lang din ang usapan. Ilang taon kang nagtrabaho sa Maynila? Bakit ka umalis doon sa trabaho mo? 5 taon ako doon. Umalis ako kasi sinaktan ako ng amo ko sa isang pagkakamali na hindi ko naman sinasadya. Kailan mo balak magsimula ng trabaho kung sakali? Ikaw ang bahala. Kahit nga bukas pwede na ako magsimula kaagad. Di kung ganun, tanggap ka na. Maaga ang pasok mo bukas ha. Dapat 6 ng umaga nandito ka na. Talaga? Tanggap na ako? Naku, maraming salamat, Sir Noel. Uy, anong Sir Noel ka dyan? Noel na lang ang itawag mo sa akin. Kapag tinawag mo akong Sir, sisisantein kita. Paggalang lang naman yun kaya tinawag kitang Sir. Teka, gusto mo bang kumain muna? Ay naku, hindi na. Uuwi na rin ako sabay na ako kakain. Maiinom, baka gusto mo. Hindi kita naalok kanina kasi na-excite ako nung makita kita Sa narinig, parang gustong mamula sa hiya ni Angie. Iniwas niya ang tingin sa lalaki. Naku, ikaw talaga? Sige na, at ako'y uuwi na. Baka hinahanap na ako ng nanay ko. Gusto mo ihatid kita? Hindi na, kaya ko nang umuwi mag-isa. Tumayo na si Angie at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Inahatid na lang siya ng tingin ni Noel hanggang mawala na ito sa paningin niya. Pagkauwi ni Angie, masaya niyang ibinalita sa ina na nakahanap na siya ng trabaho. Masaya rin si Aling Tasing dahil hindi na maiinip ang anak sa bahay nila. Pagkatapos kumain ng hapunan, ay nahiga na si Angie sa kama niya. Hindi maiwasan na balikan niya sa isip ang naging pag-uusap nila ni Noel.
lalo na nang sabihin nito na na-excite ito nang makita siya. Napangiti sa kilig si Angie. Nayakap niya ng mahigpit ang isang unan sa gilid niya. Maya-maya ay ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Kailangan na niyang matulog dahil maaga pa ang pasok niya kinabukasan. Hindi siya pwedeng malate. Kailangang magpakita siya ng magandang record sa amo. Wala pang 6:00 ng umaga ay nasa restaurant na si Angie. Tumulong na siyang maghiwa ng mga karne at rekado para sa lulutuin sa umagang yon. Habang abala sa ginagawa, ay dumating si Madam Guada. Bumati ang lahat ng tauhan dito. Kinilatis ng may edad na babae si Angie. Sinabi sa kanya ni Noel na may nakuha na siyang cook at nagkataon na kakilala pa niya. Hindi naman nagsalita si Madam Guada, basta pinapanood lang niya ang kilos at ginagawa ni Angie. Napansin naman yun ni Angie. Kahit naiilang ay hindi siya nagpahalata. Kaswal lang ang kilos niya para hindi siya magkamali. Nagsimula nang magluto si Angie. Habang abala sa paghahalo ay nasa likod niya si Madam Guada. Pinapanood kung paano ang paglulutong ginagawa niya. Nang maamoy nito ang mabangong aroma ng niluluto ni Angie, ay saka lamang pumasa sa kanya ang babae. Yun ang gusto niya sa nagluluto. Bawang at sibuyas pa lang ang ginigisa pero mabango na. Mabuti na lang at medyo bata pa ang nakuhang tagaluto ni Noel. Hindi ka naman siguro pala absent o sakitin. Hindi po. Hanggat maaari po, iniiwasan kong umabsent sa trabaho. Mabuti naman kung ganon. Maraming customers ang restaurant namin kaya mapapagod ka magluto. Malaki naman ang pasahod namin at nagbibigay kami ng bonus lalo na kung na-reach namin ang quota sa isang buwan. Maging masipag ka lang at ayusin ang trabaho mo rito. Makakasundo tayo. Tawagin mo na lang akong Madam Guada, ang may-ari ng restaurant na ito. Ikinagagalak ko po kayo makilala, Madam Guada. Ipinapangako ko po na aayusin ko po ang trabaho ko dito sa restaurant nyo. Sige, ipagpatuloy mo na ang pagluluto. Ako aalis na. Kayo na ang bahala rito. Nang lumabas ng kusina si Aling Guada, sakalang nakahinga ng maluwag si Angie. Pakiramdam niya ay para siyang ginigisa sa sariling mantika habang kausap niya ang babaeng amo. Abala pa rin sa pagluluto si Angie nang biglang dumating si Noel kasama ang 2 babaeng tauhan. Galing sila sa palengke para mamili ng mga kulang na sangkap sa kusina. Oh, kumusta naman ang usapan niyo ni Mama? Hindi ka naman ba niya sinungitan? Saglit na sumulyap si Angie sa binata saka ipinagpatuloy ang niluluto. Hindi naman, pero feeling ko kanina, inoobserbahan niya ako Nakakakaba kaya? Ganun lang talaga si Mama pero mabait yun. Pero mukha siyang masungit. Sa bagay, ngayon ko pa lang naman siya na-meet. Yung dating amo ko nga, laging nakangiti yun pero masama ang ugali. Sinaktan ka ba niya? Nakakayaman sabihin pero oo Bukod pa dun, ipinahiya niya ako sa mga tao. Bakit hindi mo siya inireklamo? Pwede mo pa nga siyang kasuhan Hindi na. Mas pinili ko na lang umuwi dito sa amin. Mas gusto ko ng tahimik na buhay Napakabait mo naman pala kung ganun. Hayaan mo, dito sa restaurant namin, hindi ka makakaranas ng kalupitan. Mababait kami lahat dito. Ngumiti lang si Angie habang abala pa rin sa inahalong ulam. Nag-almusal ka na ba? Gusto mo ipagtimpla kita ng kape? Nagugutom na rin ako Halika, sabayan mo ako. Ay naku, hindi na. Marami pa akong nakapila na lulutuin Oy, bawal tumanggi sa amo. Nagtimpla si Noel ng 2 tasang kape. Inilabas din niya ang biniling pandesal at peanut butter na palaman. Nang hindi matinag si Angie sa ginagawa, walang paalam na inagaw ni Noel ang hawak nitong sandok. Hinawakan ng kamay niya at iginiya siya paupo sa lamesa. Pagkatingin naman ng ibang tauhan sa dalawa, inaya ni Noel ang mga tauhan na mag-almusal muna pero ni isa ay walang kumilos para sumabay sa kanila. Nakaramdam na naman ng hiya si Angie.
Sa isip niya ay baka kung ano ang masamang isipin sa kanya ng mga kasama. Hindi natanggihan ni Angie ang pag-aasikaso sa kanya ni Noel. Napakabait ng lalaki at ayaw niyang magtampo ito sa kanya. Habang nagkukwento ito ng tungkol sa buhay nito, ay panay naman ang titig ni Angie kapag hindi ito nakatingin. Natutuwa kasi siya sa tuwing tumatawa ito. Lalong gumagwapo sa paningin niya ang lalaki. Nang matapos sila kumain, ay nagpatuloy si Angie sa pagluluto. Habang si Noel naman ay nagpaalam na uuwi muna. Habang naghahalo, ay napapansin ni Angie ang panay na sulyap sa kanya ng mga kasama. Sa tuwing mahuhuli niyang nakatingin sa kanya mga yon, ay ngumingiti lang siya. Tanghali nang bumalik sa restaurant si Noel. Siya ang tumao sa kaha habang ang ibang tauhan ay abala sa pagsiserve ng mga pagkain sa mga customers. Halos mapuno ang loob ng restaurant. May isa pang kumain na tinanong kung sino ang nagluto ng bulalong order niya. Agad lumapit si Noel. Tinanong niya kung may problema ba sa lutong ulam. Nakahinga ng maluwag si Noel nang sabihin ng customer na napakasarap ng bulalo. Kakaiba raw ang lasa nito ngayon kesa noon. Pumunta si Noel sa kusina para itanong kung sino ang nagluto ng bulalo. Agad namang lumapit si Angie. Baka sa mukha nito ang matinding kaba. Ako po nagluto. May problema po ba? Wala naman. Gusto ko lang sabihin na nasarapan yung mga customer sa luto mo. Keep it up, Angie. Okay? Pagkasabi ni Noel ay lumabas na siya ng kusina. Matamis namang napangiti si Angie at saka tinitigan ng malaking kaldero na may lamang bulalo. 4:00 ng hapon, pinauwi na si Angie dahil wala naman masyadong customer. 5:00 o 6:00 sila nagsasara. Basta kapag wala nang kumakain, ay saka sila nagsasarado ng restaurant. Bago umuwi, ay nagsuklay at nagpahid ng pulbo sa mukha si Angie. Pakiramdam kasi niya ay napakalakit ng mukha niya. Nang matapos ay nagpaalam siya sa mga kasama na uuwi na. Palabas na siya ng restaurant nang tawagin siya ni Noel. Halika, sumabay ka na sa akin. Ihatid na kita pa uwi. Ay naku, wag na po. Hindi na kailangan. Kaya ko naman pong umuwi eh. Oh, sabi ko di ba huwag kang tumanggi? Para malaman ko rin kung saan ang bahay mo. Hindi alam ni Angie kung anong dahilan o palusot pa ang sasabihin niya. Naroon na naman kasi ang kakaibang tingin sa kanya ng mga kasama. Walang nagawa si Angie nang lumabas na si Noel. Sumakay siya sa kotse at habang nasa daan sila ay panay ang kwento ni Noel. Kinakabahan naman si Angie dahil baka pagalitan siya ng ina kapag nakita na inihatid siya ng amo. Nang makarating sila sa bahay ni Angie, ay masuyong pinagbuksan ni Noel ng pinto ng sasakyan ng dalaga. Hindi alam ni Angie kung patutuloy niya sa loob ang amo. Magpahinga ka na maaga ngayon para bukas maaga kang papasok. Alam kong pagod ka sa dami ng mga niluto mo ngayon. Parte naman yan ng trabaho ko eh. O sige na, pumasok ka na sa loob. Uuwi na rin ako para makapagpahinga. Bukas na lang ulit Hinintay ni Angie na makaalis ang sasakyan ni Noel bago siya magpasyang pumasok sa loob ng bahay nila. Muntik pa siyang mapasigaw nang makita ang ina na nakatayo sa likod ng pinto. Ay, Nay naman, bakit ka ba nagugulat? Seryosong mukha ni Aling Tasing na nakatitig kay Angie. Tinanong nito kung sino ang gwapong lalaki na nagatid sa kanya. Siya po si Noel, anak ng amo ko sa restaurant. Ayaw ko naman sana magpahatid pero mapilit eh. Sumagot si Aling Tasing na habang maaga pa ay iwasan ng lalaking amo at baka magkaroon sila ng problema. Ayon dito ay kilala si Madam Guada sa buong baryo nila dahil sa angkin nitong yaman at dahil na rin sa sikat na restaurant nito. Hindi na kumibo pa si Angie at pinili na lamang na pumasok sa kwarto niya para magpahinga. Habang nakaiga ay biglang pumasok sa isip niya ang nakangiti at nakatawang si Noel. Niyakap na lamang niya ang unan. Iniisip na yakap niya ang lalaki. Matuling lumipas ang 1 linggo.
Naging maayos naman ang trabaho ni Angie sa restaurant. Marami ring magagandang feedback ang natatanggap niya mula sa mga customers na kumakain doon. Masaya rin si Noel dahil mas dumarami ang taong kumakain sa kanila. Araw ng Lunes, yun ang araw ng day off ni Angie. Pagkatapos niya maglaba at maglinis ng bahay nila, ay naisipan niyang gumala sa parke. Naglalakad na siya nang biglang may bumusina sa likod niya. Nalingunan niya si Noel na nakasilip sa bintana ng kotse nito. Pinuntahan kita sa inyo pero ang sabi ng nanay mo, umalis ka raw eh. Naglakad palapit si Angie sa sasakyan ng amo. Pupunta ako sa parke. Maganda kasing tumambay dun eh. Halika na, sumakay ka na, ihahatid na kita doon. Hindi na tumanggi si Angie dahil nakakaramdam na siya ng ngalay sa paa at binti. Pagdating nila doon ay naupo rin sa tabi niya si Noel. Baka may pupuntahan ka pa? Ikaw talagang sasadyain ko, no? Aayain sana kitang gumala sa labas eh. Matinding pagkagulat naman ang naging reaksyon ni Angie. Hindi niya ipinahalata sa katabi na nakaramdam siya ng hiya at kilig. Teka, dito ka lang ah. May bibilhin lang ako. Halos kalating oras ding naghintay si Angie sa pagbabalik ni Noel. Nang dumating ito ay may dalang burger, coke at iba pang mga pagkain. Sorry kung natagalan ako. Napakahaba ng pila sa mga bilihan ng pagkain eh. Naku, nakakaya naman at nag-abala ka pa. Ang dami mo pang binili. Mauubos pa natin yan? Walang uuwi hanggat hindi natin nauubos ang lahat ng pagkain na to. Sa akin, okay lang kahit abutin ako ng gabi dito. Ikaw, baka hanapin ka sa inyo. Matanda na ako, Angie. Kahit late ako umuwi, hindi ako hahanapin sa bahay. Tara, kain na tayo. Ilang oras na puro kwentuhan ang ginawa ng dalawa. Napag-alaman ni Angie na may dalawa pang kapatid si Noel. Pero nasa ibang bansa nagtatrabaho at nakatira ang dalawa kasama ng pamilya nito. Siya na lang daw ang natitirang wala pang asawa. Akala ko nga dati may asawa at anak ka na eh. Nasa mukha ko ba na may asawa na? Sa gwapo mong yan, imposible na kahit girlfriend wala ka. So wala nga eh. Nag-focus ako masyado sa pag-aaral at paglalaro ng basketball. Pangarap ko rin naman bumuo ng pamilya pero ang mama ko parang ayaw niya eh. Iniisip siguro niya na kapag may asawa na ako iiwan ko na siya. Si Papa kasi, laging wala sa bahay, laging nasa mga barkada at kumpare niya. Buti ka nga kompleto ang pangulang mo. Ako, dalawa na lang kami ni nanay na magkasama sa buhay. Wala rin akong kapatid kaya medyo malungkot din. Nandito naman ako eh. Kapag nalulungkot ka, pwede mo akong kausapin. Sabihin mo sa akin ang mga problema mo kung meron. Hindi ba masama na mapalapit ako sa'yo? Baka kasi kung anong isipin ng mga kasamahan ko sa restaurant, lalo na ang mama mo. Huwag mong isipin ang mga sasabihin ng ibang tao, no? Wala naman akong pakialam sa kanila eh. Gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko. Ilang oras pa silang tumambay sa parke. Nang sumapit ang alas 8 ay nagpasya ng umuwi si Noel. Bukod sa kinakagat na sila ng lamok, ay maaga pa ang pasok ni Angie sa restaurant kinabukasan. Maraming salamat nga pala sa pagsama mo sa akin ha. Magkita na lang tayo ulit bukas. Nang makalis ang sasakyan ni Noel, ay halos umabot sa tenga ang matamis na ngiti ni Angie. Pagbukas niya ng pinto, ay naabutan niya ang ina na nakaupo sa sofa at tila hinihintay siya. Mabilis na nagmano si Angie. Tinanong ng ina kung bakit siya ginabi. Napasarap lang po ang kwentuhan namin ni Noel. Siya nga po pala, hindi na ako kakain ng hapunan. Busog na po ako eh. Hindi na hinintay ni Angie na sumagot pa ang ina. Diretso na siyang pumasok sa kwarto. Nagpalit lang siya ng damit mantulog saka nahiga sa kama. Habang nakahiga, ay binalikan niya sa isip ang naging kaganapan sa kanila sa parke. Ayaw niyang umasa na baka may gusto rin ito sa kanya. Basta masaya siya dahil sa ibinibigay nitong atensyon sa kanya. Nagpatuloy ang magandang pakikitungo ni Noel kay Angie. Tuwing day off ay lumalabas sila para gumala at mamasyal.
Natutuwa si Angie dahil marami siyang lugar na napupuntahan bukod sa baryo nila. Araw ng Lunes, may usapan na ang dalawa na muli silang gagala. Sa pagkakataong yon, napagkasunduan nilang mag-camping. Sa bundok nila napiling pumunta. Nang may makita silang batis ay doon nila sinimulang itayo ang tent na dala ni Noel. 2 araw silang nanatili roon. Ayaw sanang pumayag ni Angie dahil may pasok siya ng Martes, pero ang mismong amo niya ang kasama kaya ito ang magpapasya kung pwede siyang umabsent o hindi. Nang maitayo na nila ang tent, ay nanguha sila ng mga kahoy para gawing panggatong sa gabi at paglulutuan na rin ang baon nilang pagkain. Nang matapos sa lahat ng kailangang gawin, ay naligo ang dalawa sa batis. Ang saya pala mag-camping, no? First time ko maranasan to. Gusto mo, dalasan natin gawin to. Dati nung nandito pa yung mga kapatid ko, ito ang lagi namin ginagawa kapag weekend eh. Ikaw ang bahala. Sumasama lang naman ako sa'yo kung saan mo gusto pumunta eh. Buti, pinayagan ka ng nanay mo na sumama sa akin dito ng 2 araw. Yun na nga, hindi ko sinabi na 2 araw tayo dito. Naku po, baka mag-alala nanay mo sa'yo. Baka isipin na tinanan na kita. Hindi yun. Nasa tamang edad na rin naman ako eh. Kahit na no, sa susunod magsabi ka sa nanay mo para hindi siya nag-aalala. Ilang oras pang nagpakasawa sa paliligo ang dalawa. Mataas na ang sikat ng araw nang umahon sila. Nagsimula na rin silang magluto para makakain na sila ng pananghalian. Sumapit ang hapon, kababalik lang ng dalawa mula sa pamamasyal nila sa bundok. Lahat ng puno na madadaanan nila na may bunga ay pinagkukuha nila. Balak nilang iuwi ang mga yun sa kanila. Para hindi mahirapan sa gabi, kaya naman nagluto na sila ng kakainin para sa hapunan. Eksakto 6:00, kalat na ang dilim sa paligid. Binuksan nila ang 3 lampara na dala para kahit papaano ay maliwanag hanggang sa labas ng tent nila. Makakatulong din yun para makita nila kung sakaling may mabangis na hayop na lalapit sa kanila. Pagkatapos kumain ng hapunan, ay nagkwentuhan na lang ang dalawa sa loob ng tent. Hindi naman mapigilang makaramdam ng takot si Angie. Panay ang tingin niya sa bawat sulok ng tent. Iniisip niya na baka may biglang sumulpot na multo roon. Natatawa naman si Noel dahil sa tagal na niyang nagka-camping ay wala pa naman siyang nakitang multo. Meron akong experience na hindi makakalimutan kasama mga kapatid at pinsan ko. Maniniwala ka ba na may aswang? Aswang? Nakita mo ba mismo? Hinabol pa nga kami. Hindi naman namin alam na may aswang dun sa gubat na pinuntahan namin. Nag-camping din kami noon. 6 kaming lahat. Nakahiga na kami noon nang bigla na lang may umalulong na aso o wolf yata yun. Meron ba dito noon? Kaya nung una, hindi naman namin pinansin kasi baka normal lang na may ganun sa gubat. Hanggang sa narinig namin na may malaking ibon o pakpak na pumapagas pa sa itaas ng tent namin. Ayun, sinilip ng pinsan ko kung ano yun. Tapos nakita niya yung ibon na may mukha ng tao. Sa takot niya, dahil binutas ng ibon ng tent namin, tumakbo siya palabas. Sa takot naman namin, di sumunod kami. Tumakbo kami ng tumakbo. Sinundan kami ng ibon. Mabuti na lang, dumating ang mga tito ko para iligtas kami. Ako, nakakatakot naman. Pasalamat na lang kayo dahil walang nasaktan sa inyo. Oo, simula noon, hindi na kami pinayagan na mag-camping dahil baka hindi na kami swertein sa susunod eh. Bakit ngayon naisipan mo ulit gawin to? Para ma-experience mo rin yung mga ganitong bagay. Nakakasawa na rin gumala sa atin eh. Sa bagay, bago nga sa akin ang ganito. Sana naman walang mabangis na hayop na maligaw dito. Hindi kaya aswang. Wala yan. Malaki pa naman ang bonfire sa labas eh. Siguro, madaling araw pa yan bago yan mamatay. Hindi napigilang humikab ni Angie. Pagtingin ni Noel sa relo, 9:00 na pala ng gabi. O tara, matulog na tayo. Alam kong inaantok ka na. Ayaw ko po sana pero napagod yata ako sa maghapon. Saka sanay talaga ako na maagang natutulog eh.
Ayos lang, may bukas pa naman eh. May ka na dyan sa pwesto mo at dito naman ako. Kapag gininaw ka, may extra pang kumot dito ha. Kunin mo na lang. Nahiga na si Angie. Pagkatapos magdasal ay pumikit na siya at binalot ng kumot ang buong katawan. Mabuti na lang ay may bonfire sila sa labas. Kahit papaano ay nakakatulong yon na mabawasan ng lamig ng klima sa bundok. Hindi alam ni Angie kung ano ang nangyari basta naramdaman na lang niya na may bisig na yumakap sa kanya. Gumanti rin siya ng yakap dito. Maya-maya ay may mahinang haplos siyang nararamdaman sa katawan. Aaminin niyang masarap yun sa pakiramdam hanggang sa may humalik sa kanya. Gumanti na rin siya ng halik. Naramdaman na lang niya na isa-isang naaalis ang damit niya. Sumisigaw ang utak niya na pigilan ng taong nakikialam sa kanya pero walang lakas sa mga braso niya para pigilan ito. Hinayaan niya na gawin ito ang lahat sa kanya at nagpatangay sa agos ng init ng katawan. Kinaumagahan, nagising si Angie na nakabalot pa rin ng kumot. Nagulat pa siya nang mabistahan ang sarili na hubad sa ilalim ng kumot. Binalikan niya sa isip ang nangyari. Napahawak siya sa ulo nang maalala na may nangyari sa kanila ni Noel. Hinanap niya ito pero wala sa loob ng tent. Naamoy na lang niya na parang may nagluluto sa labas. Saglit siyang sumilip sa labas para tingnan kung naroon ang lalaki. Nakita niya ito na abala sa pagluluto. Mabilis na hinanap ni Angie ang mga saplot na nahubad at saka nagbihis. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa lalaki. Iniisip niya na ayain na itong umuwi. Oh, gising ka na pala. Kumusta pakiramdam mo? Okay naman ako. Medyo may masakit lang sa akin. Normal na sumakit yan, lalo na't first time mo pala. Sa narinig ay nakaramdam na matinding hiya si Angie. Hindi tuloy siya makatingin sa lalaki. Nagugutom ka na ba? Malapit na maluto yung niluluto ko ha. Nakapag-init na rin ako ng tubig. Hindi na kita ginising kanina kasi ayaw kong istorbohin yung pagtulog mo. Mukhang napagod ka kagabi eh. Nako, tigilan mo na nga yung pang-aasar mo. Bakit ikaw? Hindi ka ba napagod kagabi? Hindi naman masyado. Kung pwede nga lang na... Nako, tara na. Kumain na muna tayo at nagugutom na ako. Natawa na lang si Noel sa inasal ni Angie. Alam niyang nahihiya ito dahil sa nangyari sa kanila. Pero hindi siya nagsisisi na pinakialaman niya ito. Dati pa naman ay nagustuhan na niya ang babae. Masaya siya dahil nalaman niyang siya ang una sa buhay nito. Habang kumakain ay todo asikaso si Noel kay Angie. Hindi naman matanggihan ng dalaga ang ginagawa ng lalaki sa kanya. Kumain ka ng kumain ha. Gusto ko tumaba ka ng kahit kaunti para masarap kang yakapin. Nagsisimula ka na naman sa panunukso mo ha. Hindi ah. Totoo sinasabi ko. Masyado ka kasing payat eh. Siguro nung nasa Maynila ka, tinitipid kayo ng amo niyo sa pagkain doon no? Mahirap kasi ang trabaho namin doon eh. Dalawa lang kaming tagapagluto tapos kami pa ang naghihiwa ng lahat ng mga rikado. Halos maghapon nakatayo kami kaya feeling ko tuloy parang matanda na ako sa mga nararamdaman ko eh. Sa restaurant namin, hindi ka naman ba nahihirapan? Hindi naman. Marami kaming katuwang. Saka may mga kusa mga kasama ko doon. Ang babait pa nila. Kapag may naging problema ka sa mga kasama mo, huwag ka magdadalawang isip na magsabi sa akin ha. Wala naman akong problema sa kanila. Ang napapansin ko lang si Nanay Berta. Kapag nasa kusina ka at nag-uusap tayo, iba yung ipinupukol niyang tingin sa atin eh. Naku, huwag mong pansinin yun si Nanay Berta. Ganun lang talaga tumingin yun. Tahimik naman yun at focus lang siya sa niluluto niya. Hindi na kumibo pa si Angie. Madalas kasi na yun ang napapansin niya sa matanda. Kahit wala itong sinasabi pero parang may pahiwatig ang mga tingin nito sa kanya. Gabi na ng Martes nang makauwi ang dalawa. Balak sanang kausapin ni Noel ang ina ni Angie pero pinigilan siya ng babae. Iniisip kasi niya na baka magalit ito. Nang itaboy siya ni Angie, wala siyang nagawa kundi umalis na. Pagpasok ni Angie sa bahay nila,
ay ang seryosong mukha ng ina ang bumungad sa kanya. Sorry po, Nay, kung hindi ako nagsabi na hindi ako makakauwi. Baka kasi hindi niyo ako payagan eh. Hindi naman nagalit si Aling Tasing, pero binalaan siya nito na huwag nang uulitin ang ginawa. Panay naman ang hingi ng tawad ni Angie. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya na papasok sa kwarto para magpahinga. Samantala, pagpasok ni Noel sa mansyon nila ay isang galit na ina ang sumalubong sa kanya. Mabuti naman na tumuwi ka pa. Bakit hindi ka nagsabi kung saan lupalop ka pupunta? Alam mo bang napuyat ako kakahintay sa iyo kagabi? Nag-camping lang naman ako, Ma. Saka nandito na ako. Buo at buhay na nakauwi. At sino naman ang kasama mo? Ang babaeng si Angie na naman? Ano naman ho kung siya ang kasama ko? Gusto ko siya, Ma. Huwag niyo sana akong pigilan kung sino ang babaeng gugustuhin ko. Por Diyos, por Santo, iho! Nahihibang ka na ba sa mga sinasabi mo? Mukhang nagayuma ka yata ng babaeng yon. Bukas na bukas ay patitingnan kita kay Apo. Hindi niya ako nagayuma, Ma. Tigilan mo na yung isipin tungkol dyan. Sige na, magpapahinga na po ako. Walang mangyayari kung magtatalo tayo. Pagod po ako. Tulalang napaupo na lang sa mahabang sofa si Madam Guada. Tinalikuran na siya ng anak at nagmamadaling umakyat sa kwarto nito. Habang nakaupo, ay nag-iisip ng plano si Guada kung paano mapaghihiwalay ang dalawa. Hindi siya papayag na isang hamak na tagaluto lang ang magiging asawa ng anak niya kung sakali. Kinabukasan, hindi nagpunta si Noel sa restaurant. Tanging si Madam Guada ang nanunood sa kanila habang nagluluto. Nasa harap ng kalan si Angie pero hindi rin siya mapakali dahil ramdam niya ang mainit na titig ng babaeng amo sa kanya. Nang matapos siya sa ginagawa, ay tinawag siya nito na pumasok sa opisina. Pagdating sa loob ay nangyari na nga ang kinatatakutan niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Angie. Alam ko naman kung ano ang namamagitan sa inyo ng anak ko. Kaya nakikiusap ako na layuan mo siya. Ayaw ko na isang kagaya mo lang ang makakatuluyan ng anak ko. Kung gusto mo ng pera, sabi mo sa akin. Kung magkano ang kailangan mo, ibibigay ko. Madam, hindi ho nabibili ng pera ang pag-ibig ko sa anak niyo. Matalino kang babae. Sa bagay, mas malaki ang makukuha mong pera kung pakakasalan ka ng anak ko. Pero hindi ka magtatagumpay sa gusto mong mangyari. Gagawin ko ang lahat para magkahiwalay kayo. Hindi ko pinilit ang anak niyo na magustuhan ako. Totoong pagmamahal ko sa kanya at hindi ko iniisip ang tungkol sa pera o kayamanan na meron siya. Walang mangyayari sa usapang ito. Umalis ka na at nagdidilim ang paningin ko sa iyo. Baka kung ano pang magawa ko. Laglag ang balikat at malungkot na lumabas ng opisina si Angie. Pagkatapos ng oras ng trabaho niya ay sinundo siya ni Noel. Bigla siyang napayakap sa lalaki nang makita ito. Oh, namiss mo ba ako? Pasensya na kung hindi ako nakapunta sa restaurant ha. Dumating kasi yung isang pinsan ko galing US eh. Lumuwas muna ako ng Maynila para sumama sa pagsundo sa kanya sa airport. Bukas pa, ikaw na ang tatao sa restaurant? Yun nga eh. Kaya kita sinundo para magpaalam sa'yo. Magbabakasyon muna ako doon sa Maynila. Sa bahay ng pinsan ko. Ngayon lang kasi siya umuwi ng Pinas after 5 years eh. Ang sabi niya, mga 2 or 3 weeks lang siya dito kaya gusto niyang makasama kami ng mga pinsan niya. Ha? Ganun ba? Okay lang naman sa akin. Basta mag-iingat ka doon ha. Oo naman no. Eh, kumusta pala ang araw mo? Parang pagod na pagod ka. Ayos lang naman. Ngayon, okay na ako kasi nakita na kita. Ay nako, wag mo ako masyadong mamimiss ha. Babalik naman kagad ako eh. Anong gusto mong pasalubong? Ikaw na ang bahala. Ang mahalaga sa akin ay bumalik ka. Para mapawi ang pagod at pangamba ni Angie, mabilis siyang dinampian ng halik sa labi ni Noel. Napayakap na lang ng mahigpit ang babae. Kung maaari lang na huwag na itong umalis, pero ayaw naman niyang higpitan ito sa mga bagay na gustong gawin at puntahan ng binata. Masasaya ang lahat ng tauhan sa restaurant dahil malaya silang nakakakilos.
nagpaalam si Madam Guada na magbabakasyon sa Maynila. Susunod ito sa anak na si Noel para bisitahin ng pamangkin galing US. Pansamantala ay si Nanay Berta muna ang mamamahala sa buong restaurant. Maayos naman ang naging takbo ng restaurant ng lumipas na mga araw. Marami pa rin kumakain lalo na at maraming customer ang nasasarapan sa pagkain niluluto nila. Kagaya ng araw na yon, amoy na amoy hanggang labas ng kusina ang iniihaw na barbecue ni Angie. Habang nakasalang ang pinalalambot niyang bulalo, ay palabas-labas siya para tingnan ng iniihaw. Nakasalang pa ang barbecue pero marami nang naghihintay na customer sa order na yon. Sakay ng police car patrol, naamoy ni SPO1 Ronel katakutan ang iniihaw na barbecue. Nagkasundo sila ng dalawa pang kasamahan na kumain muna dahil bigla silang nakaramdam ng gutom. Pagpasok nila sa restaurant, ay sinalubong sila ng isang serbidora. Agad umorder ng barbecue, bulalo at kaldereta ang 3 pulis. Halos kalahating oras din silang naghintay bago na-serve ang mga order nila. Halos mamuwalan ang 3 pulis sa sobrang sarap ng ulam na kinakain nila. Nang matapos silang kumain ay tinanong ni SPO1 Ronel kung sino ang nagluto ng mga ulam na inorder nila. Tinawag naman ni Nanay Berta si Angie dahil siya ang nagluto ng 3 putahe na yon. Pagkalabas ni Angie sa kusina, tinuro ni Nanay Berta kung sino ang naghahanap sa kanya. Nahihiyaman ay lumapit siya sa 3 pulis. Magandang tanghali po mga sir. Hinahanap niyo raw po ako? Oo, para sabihin na napakasarap na mga ulam nyo rito. Eto, tip namin sa iyo to. Pasimpleng inabot ni SPO1 katakutan ng pera kay Angie. Mukhang madadalas kami kumain dito ah. Mabuti naman po't nagustuhan niyo yung pagkain namin dito. Sana po araw-araw kayong kumain dito sa amin. Abay, babalik talaga kami. Sana laging may barbecue at bulalo. Sige po, sasabihin ko sa amo namin para laging meron. Araw-araw po kasi iba-iba ang mga menu na niluluto namin eh. Oy, sige miss. Mauna na kami. Salamat sa masarap na pagkain ha. Tumayo na ang 3 pulis at diretso nang lumabas ng restaurant. Tuwang-tuwa naman ang mga kasama ni Angie dahil muli na naman siyang napuri ng mga customers nila. Bago pumasok ng kusina ay napansin na naman ni Angie ang kakaibang tingin sa kanya ni Nanay Berta. Hindi na niya pinansin yon at nagpatuloy na sa ginagawa sa kusina. 1 linggo ang matuling lumipas. Halos araw-araw nga ay sa restaurant na kumakain si SPO1 katakutan, kasama pa ang mga katrabaho niyang pulis. Lagi niyang ibinibida sa mga kasama na sobrang sarap na mga ulam doon at hindi sila nagsasawa. Napapansin din ni Angie ang pagiging magiliw sa kanya ni SPO1 katakutan. Minsan nga ay inaabangan pa siya nitong makalabas sa restaurant at sinasabing iahatid na siya pauwi. Mariing tumanggi si Angie dahil baka malaman ni Noel ang tungkol sa ganoong bagay ay baka magalit at pagtalunan pa nila. Sir, hindi na po ako makapapaligoy-ligoy pa. Alam ko naman po ang intensyon niyo sa akin. Sasabihin ko lang po na may nobyo na po ako ah. Wala po siya rito dahil nagbakasyon sa Maynila. Ganun ba? Ay, pasensya na at hindi ko naman alam eh. Akala ko ay single ka pa. O sige, mauna na ako. Sorry sa abala ah. Simula noon ay hindi na nagkausap pa ang dalawa kahit na doon pa rin kumakain ng mga pulis sa restaurant. Isang umaga, umuwi si Noel galing sa Maynila. Agad niyang hinanap ang ina sa buong mansyon nila pero bigo siya itong makita. Tinanong niya ang mga kasambahay nila kung saan nagpunta ang ina pero iisa lang ang sagot ng mga ito. Nagsabi raw na magbabakasyon sa Maynila. Nagulat pa ang mga katulong na mapag-alaman na hindi dumating sa bahay ng pinsan niya si Madam Guada. Saan naman kayang lupalo pumunta si Mama? Nang walang makuhang sagot sa mga kasambahay, ay nagpunta naman si Noel sa restaurant. Tinanong niya rin sa mga tauhan nila kung nakita nila ang ina. Kagaya ng sagot ng nauna, nagpaalam daw sa kanila na magbabakasyon sa Maynila.
Sumakit ang sentido ni Noel dahil hindi naman dumating ang ina sa Maynila. Tanging ang ama lang niya ang dumating doon. Akala pa nga nito ay naroon na ang asawa. Masayang-masaya naman si Angie dahil dumating na si Noel. Pasimple siyang kumatok sa opisina nito. Pagpasok niya ay bigla niyang niyakap si Noel. Gumanti naman ng yakap ang lalaki. Sobra kitang na-miss. Sana huwag ko nang bumalik sa Maynila. May problema nga ako ngayon, Angie. Anong problema? Baka sakali makatulong ako. Tingin ko, nawawala si Mama at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nagpaalam pa lang siya sa amin na aalis. Binili nga niya kay Nanay Berta tong restaurant eh. Ewan ko, hindi ko alam. Kapag hindi pa siya umuwi bukas, ire-report ko na siya sa police station. Kinakabahan ako. Baka may nangyari ng masama sa kanya eh. Pati ang driver niya wala rin. Hindi kaya nagtana na silang dalawa? Ibig kong sabihin, yun naman ang unang maiisip ng kahit na sino eh. Kasi pati pala yung driver wala rin. Ewan ko, hindi ko na alam. Hindi ako makapag-isip na maayos. Para mawala ang pangamba sa puso ni Noel, niyakap ni Angie ang lalaki at hinalikan ito sa labi. Mas mabuti siguro kung umuwi ka na muna sa inyo. Magpahinga ka at mukhang pagod na pagod ka eh. Hintayin mong umuwi ang mama mo. Maraming salamat, Angie ah. Bukas na tayo mag-usap. Ako ang tatao dito bukas. Sige lang, mas importante na makapagpahinga ka. Laglag ang balikat na lumabas si Noel sa restaurant nila. Nasundan na lang siya ng tingin ni Angie. Sa puso niya ay nakakaramdam siya ng awa sa lalaking minamahal. Magdamag na naghintay si Noel sa pag-uwi ng ina. Sa kakaintay niya ay doon na siya nakatulog sa mahabang sofa. Umaga na pero wala pa rin ito, kaya isang pasya ang nabuo sa isip ni Noel. Naligo lang siya at kumain saka nagpunta sa police station ng umagang yun. Pagdating doon, agad naman siyang inistima ng pulis na nagpakilalang si SPO1 Ronel Katakutan. Nagkaroon ng interview kay Noel. Lahat naman ng sagot niya ay isinusulat ng pulis. Kung pakiramdam mo may masamang nangyari sa nanay mo, kailangan halugugin namin ng buong baryo. Hindi naman sa tinatakot kita pero laganap kasi ang salvage sa panahon ngayon eh. Ipagdasal na lang natin na walang inside job. Marami kasing pwedeng mangyari kagaya ng baka hinold up ng driver niyo ang mama mo at kung saang liblib na lugar na siya dinala. Sige po, gawin niyo po ang lahat na makakaya niyo. Hanapin niyo po ang mama ko. Makakaasa ka sir, nagagawin namin ang lahat para mahanap siya. Pagkagaling ni Noel sa police station, diretso na siya sa restaurant. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik niya ng araw na yon. Hanggat maaari ay ayaw muna niyang makipag-usap kahit kanino. Sumasakit ang ulo niya sa isiping may masamang nangyari sa mama niya. Pagkatapos mailuto lahat ni Angie ang nakatoka sa kanya, ay nagsandok siya ng ulam at kanin. 12:00 na ng tanghali. Hindi pa lumalabas sa opisina nito si Noel. Naisip niya na baka gutom na ito. Kumatok siya at nang sinabi ni Noel na pumasok siya, ay nakangiti niyang inilapag sa lamesa ang dalang pagkain. Dapat hindi mo na ako dinala ng pagkain. Wala naman akong ganang kumain pa eh. Naisip ko kasi na baka gutom ka na. Kumain ka na muna kahit konti. Eto, sinigang na baboy. Humigop ka ng sabaw para mawala ang sakit ng ulo mo. Sige, ilagay mo na lang muna dyan. Kakain ako kapag gusto ko na. Sa susunod, wag mo ko basta dala ng pagkain dito ha. Mahirap na't baka kung ano ang isipin nila. Natahimik si Angie pagkarinig sa sinabi ni Noel. Nasakta ng damdamin niya dahil pakiramdam niya ay ikinakahiya siya nito. Bakit mo iisipin ang sasabihin ng ibang tao? Saka akala ko ba may relasyon na tayo pero bakit ganito? Ayaw mo bang malaman nila na tayo na? Sabi mo noon wala kang pakialam sa sasabihin nila. Hindi naman sa ganun, Angie. Uunahin ko lang muna tong problema ko ngayon. Bigyan mo lang ako ng space and time. Ang dami ko nang binigay ng space and time sa'yo eh. Halos 2 linggo ka sa Maynila pero wala kang narinig na reklamo sa akin. Gusto lang naman kitang pagsilbihan para kahit papano gumaan ang pakiramdam mo.
Pero bakit pakiramdam ko kahit ako ayaw mong kausapin? Napahilot si Noel sa sentido. Ayaw niya makipagtalo pero hindi naman niya alam kung papaano ipapaintindi dito ang sitwasyon. Napansin ni Noel na nag-iba ang aura ng mukha ni Angie. Hahawakan sana siya nito pero bigla na lamang siya nitong pinalo ng vase sa nakapatong sa lamesa. Agad nawala ng malay si Noel. Nang mahimasmasan si Angie, hinila niya ang katawan ng lalaki at inihiga sa upuang naroon. Nang maiayos niya ito, ay parang walang anuman na lumabas siya sa opisina. Sakto namang nasa restaurant ang mga pulis na customer nila. Naririnig ni Angie na isa-isang tinatanong ng mga pulis sa mga kasamahan niya tungkol kay Madam Guada. Gabi na nang magising si Noel. Medyo nahihilo pa siya. Nararamdaman din niyang masakit ang pisngi niya. Umayo siya ng upo at biglang nagulantang nang maaninag na may taong nakaupo malapit sa kanya. Mabuti naman at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Nasilaw si Noel sa ilaw ng biglang bumukasyon. Nakita niyang nakatayo si Angie sa tabi ng switch ng ilaw. Ano pang ginagawa mo rito? Gabi na, sarado ng restaurant? Mula sa bintana ay tanaw niya na sarado na ang mga grill sa labas ng restaurant. Hinihintay kitang magising. Sorry sa nagawa ko kanina. Ikaw naman kasi kung ano-ano mga sinasabi mo sa akin na hindi ko gusto eh. Masakit ba na tinamaan ka ng vase? At teka, gagamutin ko. Wag na. Wag ka na mag-abala pa. Okay lang ako. Mabuti pa umuwi ka na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Sabay na tayong umuwi. Malay mo, makita mo dyan ang mama mo. Narinig ni Noel na mahinang tumawa si Angie. Kumunot ang noon niya sa pagtataka sa kakaibang inaasal nito. Tumatawa ka ba? Anong nakakatawa dun? Alam mo naman na nag-aalala ako dahil nawawala nga si mama. Paano kung hindi na talaga siya umuwi at hindi mo na siya makita pa? Teka, umamin ka nga sa akin, Angie. Alam mo ba kung nasaan ang mama ko? Hindi umimik si Angie. Maya-maya ay hinawakan siya ni Noel sa magkabilang balikat. Halos hindi makatitig ng diretso ang babae kay Noel. Pilit niyang iniiwas ang mukha dito. Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Parang awa mo na. Wala akong alam kung nasaan siya. Wala akong ginawang masama sa kanya. Pinilit pa rin ni Noel na paaminin si Angie. Ibinubulong ng instinct niya na may alam ang babae sa pagkawala ng ina. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila hanggang nagkasakitan na sila ng pisikal. Naging wild si Angie. Sa tingin ni Noel na parang may nag-iiba sa itsura nito. Ang hanggang balikat na buhok ay biglang humaba. Nahintakutan si Noel kaya naman mabilis niyang kinuha ang vase na nasa lamesa at ipinalo sa batok ni Angie. Nawalan ng malay ang babae. Bago ito bumagsak sa lupa ay nasalo niya ito. Nagulat pa siya nang makita na humaba ang kuko nito at may naging pagbabago sa mukha. Agad niyang binuhat si Angie at dinala sa ospital. Umaga na nang magising si Angie. Nung una ay inaalala niya ang nangyari. Nagtataka siya kung bakit siya nasa ospital. Nakita niya si Noel pati na ang pulis na si SPO1 katakutan. Nang makita ni Noel na gising na si Angie, ay tumawag siya ng nurse. Pagkatapos i-check ang vital signs niya, ay lumabas na rin ang nurse. Sa ginawa mo kay Mr. Noel, pwede kang sampahan ng kaso at makulong. Paano kung hindi sinasadyang napatay mo siya sa pagpalo ng vase? Siya naman na may kasalanan kung bakit ko yun nagawa eh. Total, nandito na rin naman ako. Tatanungin kita kung may alam ka ba kung saan nagpunta si Madam Guada. Natahimik si Angie saka ipinagsalikop ang dalawang kamay. Napansin naman yun ng pulis kaya alam niya na may itinatago ito. Samantala, binalikan sa isip ni Angie ang nangyari sa pagitan nila ni Madam Guada. Nang araw na nagpaalam ito sa kanila na magbabakasyon ay pinuntahan niya ito sa mansyon para kausapin. Hindi siya nito pinapasok sa loob. Sa may garden lang sila nag-usap. Nagbilin lang siya na bantayan nito si Noel dahil baka may babaeng lumapit dito.
Nagalit si Madam Guada sa kanya at sinabihan siya ng masasakit na halos yurakan na ang buo niyang pagkatao. Nagalit si Angie, kaya naman nagplano siyang patayin ito. Gabi nang abangan niya ito sa labas ng mansyon. Nakita niya na tumambay ito sa terasa at yun ang pagkakataong hinihintay niya. Tahimik siyang pumasok sa loob hanggang makarating siya sa kwarto nito. Pinalo niya ng lampshade ng ginang at saka ibinalik sa dating pwesto ang gamit para walang makahalata sa ginawa niyang krimen. Binuhat niya ang walang malay na katawan ng ginang sa kanya dinala sa restaurant. Doon ay pinagtulungan nila ni Nanay Berta na tsap-tsapin ang katawan nito at saka ilagak sa freezer. Dahil si Nanay Berta ang pansamantalang namamahala sa restaurant, kaya naman magkasabwat sila sa ginawang krimen. Kinain nila ang laman loob ni Madam Guada. Isinunod nila ang driver para isipin ng mga tao na maaring may relasyon ng dalawa at nagtanan. Para maitago pa ang krimen, ginawa nilang barbecue ang mga laman ng dalawa at ang buto ay ginawa nilang bulalo. Ang mga natirang daliri at balat ay inilibing nila sa likod ng restaurant. Ganon din ang ginawa ni Angie sa asawa ng amo niyang si Lucio. Dahil nawiwindang na siya sa palagiang pagtatalo ng mag-asawa dahil sa pera, kaya naman pinatay rin niya ang among babae para matahimik na sila sa bahay. Niluto rin niya ang ibang parte nito at kinain naman niya ang lamang loob. Ang buong akala ni Lucio ay pinagtaksilan at nilayasan siya ng asawa. Hindi niya alam na inihain na niya dito ang nawawalang asawa. Miss Angie, hindi ka na kumiburyan. Tinatanong kita kung may alam ka ba sa pagkawala ni Madam Guada. Habang nakayuko si Angie, ay unti-unting gumuhit ang nakakalokong ngiti niya sa labi. Ang masasabi ko lang, hindi nyo na siya makikita kahit kailan, kaya wag nyo nang hanapin pa. Anong ibig mong sabihin? Baka naitain mo na si Madam Guada pati ang driver niya. Naalala mo ba nung nagpunta kayo sa restaurant? Inihain ko na siya sa inyo. Yung kinain yung barbecue at bulalo. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Tumakbo ang pulis papuntang banyo at doon ay pilit niyang isinusuka ang laman ng tiyan. Panay naman ang halakhak ni Angie na parang baliw. Halos hindi naman makapaniwala si Noel sa narinig. Alam ko nagsisinungaling ka at gumagawa ka ng kwento. Sabihin mo ang totoo kung nasan mo dinala ang mama ko. Sinabi ko na ang totoo. Gusto mo ikwento ko sa iyo kung paano namin nilantakan ng atay at puso niya? Handa ka bang makinig? Napakawalang hiya mo. Mas masahol ka pa sa hayop dahil sa ginawa mo. Kung hindi niya hinadlangan ng pagmamahala natin at kung hindi niya niyurakan ng pagkatao ko, buhay pa sana siya ngayon. Ang akala kasi niya, ang lahat ng mahihirap na kagaya ko ay kaya niyang bilhin ng salapi. Pwes, nagkakamali siya. Kaya bagay lang sa kanya ang ginawa ko. Hindi mo pa rin dapat ginawa yun sa mama ko. Alam mo bang handa kitang ipaglaban sa kanya kahit tutol siya sa relasyon natin? Habang nagsasalita si Noel, ay bigla namang nagbago ang itsura ni Angie. Anong klaseng nilalang ka ba? Bakit ganyan na itsura mo? Unti-unti na namang humahaba ang buhok nito. Pumulupot yun sa lieg ni Noel. Pilit inaalis ng lalaki ang buhok pero lalo lamang yun humihigpit. Hindi niya napigilang mapasigaw dahil parang mapupugto na ang hininga niya. Maya-maya ay narinig ni Noel ang sunod-sunod na putok ng baril. Napatingin siya sa nakabukas na pinto ng banyo. Naroon si SPO1 katakutan at umuusok pa ang hawak nitong baril. Naramdaman ni Noel na lumuwag ang nasa liig niya at walang buhay na bumagsak sa kama si Angie. Hindi napigilan ni Noel na mapaluha dahil sa nangyari. Kumalat sa buong baryo ang tungkol kay Madam Guada at Angie. Halos masuka ang lahat ng suki nila na kumakain sa restaurant nang malaman ang nangyari. Maraming nagreklamo at gustong ipakulong si Noel dahil pinakain daw sila ng karne ng tao. Yun daw pala ang sikreto kaya mas sarap ang lahat ng ulam na inihahain nila. Hindi naman halos makausap si Aling Tasing. Ayaw niya magsalita tungkol sa totoong katauhan ng anak. Nang mailibing niya ito,
ay nagpasya si Aling Tasing na lisanin ng baryo. Alam niya na hindi na siya matatahimik pa dahil mainit na ang tingin sa kanya ng mga kapitbahay at nakakakilala sa kanya. Nahukay naman ni Noel ang mga daliri at balat ng ina sa likod ng restaurant. Sa tulong ng asong K9 ay nahanap nila roon at yun na lang ang nabigyan nila ng maayos na libing. Nagpatuloy si Noel sa pamamahala ng restaurant na naiwan sa kanya ng ina. Simula nang kumalat ang balitang nagsiserve sila ng karne ng tao ay humina na rin ang restaurant. Hanggang sa wala nang gustong kumain sa kanila dahil iniisip na baka may lahi rin silang aswang. Isa-isa nang nagpaalam ang mga tauhan kay Noel. Hahanap na lang daw sila ng ibang mapapasukan. Hindi naman tumanggi si Noel dahil balak niyang isara na lang ang restaurant. Si Nanay Berta naman na tumulong kay Angie sa pag-chop-chop kay Madam Guada ay hindi na naabutan ni Noel sa restaurant. Ang nanay naman ni Angie ay napag-alamang walang lahing aswang dahil ampun lang pala niya si Angie. Si Noel naman kasama ng kanyang ama ay pupunta sa US at doon natitira kasama ang mga kapatid niya. Ibinenta nila ang bahay sa murang halaga para lang mabilis na maibenta. Ang restaurant naman ay pinatibag nila at saka ibinenta ang lupa sa bagsak presyo rin. Nagsimula na sila ng bagong buhay sa US para makalimutan ang lahat ng nangyari. Laking tuwa ng mga kapatid ni Noel dahil sa wakas ay magkakasama na sila kahit hindi na kumpleto ang pamilya nila. Wakas!